Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel, ang Sir Joel AP Teacher. Sa gabing ito ay aking ituturo sa inyo o i-share sa inyo ang tungkol sa konsepto ng supply. Din alamin natin ang layunin, ano ba ang ating dapat malaman o mapag-aralan tungkol sa konsepto ng supply. So ito, batay sa layunin, kailangang maintindihan natin ang konsepto at yung mga salik na maaaring maka-apekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Paano ba ang supply makapagbabago sa ating pangaraw-araw na pangailangan? So yan ang ating alamin sa ating paksa ngayon. So ang tao, marami tayong pangailangan sa buhay, mula sa pagkain, damit at sa katirahan. So ito ang tinatawag nating basic needs. So dahil nasa modernong panahon tayo, hindi na tayo umasa sa kalikasan o yung tinatawag sa economics na subsistence economy, na ito'y nangyari sa tinatawag nating prehistoric period ng mga tao ay nakadepende lamang sa kalikasan. Ngayon ang tao ay nakadepende na sa mga bagay na nilikha. So ito ang panahon kung saan ang mga producer o yung mga negosyante, sila ay lumikha ng mga produkto. Ito, nasa larawan ang produkto, at mayroon ding ibang negosyante o producer na lumikha din ng serbisyo ng kanilang layunin ay kumita. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng supply? Kapag supply, ito ay tumutukoy sa dami ng produkto at serbisyo. So tanda natin, ang supply ay dami or quantity na handa. So handa nang ipagbili, no? At kayang ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo. So bawat produkto, halimbawa itong sa bigas ay may iba't ibang presyo. So ibig sabihin, ang supplier ay nagsupply ng produkto o kaya serbisyo batay sa iba't ibang presyo. Ito sa larawan, may mababang presyo, mayroon ding mataas na presyo, no? At ito'y kanilang ibenta sa takdang panahon, no? So yan ang kahulugan ng supply. So balikan natin, ang supply tumutukoy sa produkto. So lahat ng produkto na nalikha, ito din serbisyo. Ito ang halimbawa ng serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga producer o mga negosyante sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Okay. Ngayon, para maintindihan natin ang supply, una nating dapat alamin, ano ba ang batas ng supply. So ayon sa kahulugan, ang batas ng supply ay tumutukoy sa direkta o positibong ugnayan ng presyo sa quantity supplied ng isang produkto. Ano ibig sabihin nito? Na ang presyo ay may positibo o direktang may kaugnayan sa dami, quantity ng isang produkto o serbisyo. So ayon sa batas, kapag tumaas ang presyo, automatic tumaas din ang dami, no? So kapag bumaba naman ang presyo, automatic bumaba rin ang dami. Bakit?
So yan ang ating alamin. Bakit kaya kapag tumaas ang presyo, tumaas o dumami ang quantity ng produkto at serbisyo na kaya at handang ipagbili? Pero kapag bumaba naman ang presyo, bumaba rin ang dami at serbisyo na handang ipagbili. So ito ang dahilan. Bakit kaya ganon? If the prices increase, the quantity supplies increase. When the prices decrease, the quantity supplies decrease. So ito ang rason. Kasi ang mga producer o yung mga negosyanteng gumagawa ng produkto, ang kanilang desisyon sa paggawa ng isang produkto o kaya serbisyo ay batay sa presyo sa pamilihan. Market price. Ito ang kanilang pangunahing batayan. Bakit? So, ayon sa batas, ang presyo ng produkto o serbisyo sa pamilihan ang pangunahing batayan ng presyo sa paglikha. Sasabi ko nga niya, market price. Dahil dito higit ang kanilang pagnanais na magbenta ng marami kapag mataas ang presyo. So, ibig sabihin, ang presyo ang nagdikta sa mga producer o mga supplier o mga negosyante na gumawa ng maraming produkto o serbisyo kapag mataas ang isang produkto o serbisyo, mataas ang presyo nito. No? So, yan ang batas ng supply. Ngayon, para maintindihan pa natin ang ugnayan ng presyo at saka dami ng produkto o serbisyo, kailangan nating gumamit ng mga pamaraan sa pagsukat nito para maintindihan natin ang kaugnayan ng presyo sa supply. Bakit ba kapag tumaas ang presyo, tumaas ang supply? Pero kapag mababa naman ang presyo, mababa rin ang supply. So isa sa ginagamit sa mga economists, yung nag-aaral sa deal of supply o de-supply, ginamit nila yung tinatawag na supply schedule. So, ano ba tong supply schedule? Ito isang talaan o chart, no, na ating makikita ang ugnayan ng presyo at saka quantity supply. So, ayon sa definition, ang supply schedule ay isang talaan na nagpapakita ng dami ng kaya at gustong magbili ng mga producer sa iba't ibang presyo. So, ating tingnan ang halimbawa. Ito. So, presyo. So, ang halimbawa ay supply schedule ng kindi. So, yung mga company na gumagawa ng kindi. So, example lang ito. So, ito ang presyo. 5 pesos yung pinakamataas na presyo. Din ang pinakamababa ay 1. Wala naman kasing zero price. So, 1. So, dito sa quantity supply, 50, 40, 30, 20, 10. So, kung ating titingnan, ito ay nakabatay o nakabase sa batas ng supply. If the price is increase, automatic the quantity supply is increase. When the price is decrease, automatic the quantity supply is decrease. Pero alamin muna natin yung talagang explanation nito. Ito ang explanation niya. So, pinakita sa supply schedule ang kaugnayan ng presyo at saka quantity supplied. So, ito sa halagang piso, 10 lang, pero sa halagang 5 pesos, 50 piraso. So, ayun nga nito, malinaw na ipinakita ang direktang ugnayan ng presyo at quantity supply ng kindi para sa producer. So, maliban sa supply schedule, mayroon pang ibang paraan para ating malaman ang ugnayan ng presyo sa quantity supply. So, tanda natin, ipinakita sa chart o supply schedule na kapag mataas ang presyo, mataas ang quantity supply.
Kapag mababa ang presyo, mababa ang quantity supply. Susunod na paraan na ginagamit ng mga ekonomista na nag-aral sa supply ay yung tinatawag na supply curve. No? So ito, dito nakalagay ang presyo, din dito naman ang quantity. So sa paglapat dito sa piso 10, sa 2 pesos 20, 3 pesos 30, 4 pesos 40, then 5 pesos 50. So alamin natin ang kanyang explanation. So ang graph sa itaas ay batay sa supply schedule na nasa talangayan. So yung nasa supply schedule ay ginawan lang ng tinatawag nating graph. So supply graph yan or supply curve, no? So kung ililipat sa graph ang iba't ibang kombinasyon ng presyo at quantity supply ay mabubuo ang supply curve. So from 1, ang presyo ay 1, then ang supply o dami ng supply ay 10, then kapag ang presyo ay tumaas na, so ito ay tataas, automatic. The increase in price, automatic siya increase in quantity supply, no? So ang kurba ay nagpapakita rin ng direktang ugnayan sa pagitan ng presyo at sa kadami na handa at kayang ipagbili sa mga mamimili. So simple lang para maintindihan ninyo. Tandaan lang ninyo ang batas ng supply kahit ano pang gagamitin na instrument para alamin ang relasyon ng presyo at saka supply. Pero kapag alam ninyo ang batas ng supply, talaga maintindihan ninyo the basic na kapag mataas ang presyo, automatic mataas din ang quantity supply. Din kapag mababa ang presyo, automatic mababa rin ang quantity supply. Sapagkat ang gusto ng mga producer o mga supplier o mga negosyante, magkaroon sila ng malaking kita. Pero alamin natin kung may implication ba yan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kapag mataas ang presyo, kapag marami ang supply, at saka kapag mababa ang presyo, at saka mababa rin ang supply. Mayroon ba silang implikasyon sa ating buhay kapag nagkaroon ng ganun na sitwasyon? So dito muna tayo sa paggalaw ng supply curve o movement along the supply curve. So ang araw na patungong paitaas, ito ay nagpapakita o ito ay tumutukoy na ang presyo ay tumaas at tumaas din ang quantity supply. So mula sa peso, ang araw ay patungo sa 2. So the quantity supply is 10, then naging 20 from punto B to punto C. Pero tingnan ninyo ang kaniyang opposite. Kapag bumaba ang presyo, bumaba rin ang quantity supply. Halimbawa, sa 5 pesos na nasa punto F, the quantity supply is 50. Pero dahil ay bumaba ang presyo from 4, then automatic bumaba rin ang quantity supply from 50 to 40. Ibig sabihin, may 10 quantity na ibinawas dahil yan sa pagbaba ng presyo. So ganun din dito. Pagtaas ng presyo mula sa 1 pesos nagiging 2 pesos, dinagdagan din ng 10 quantity supply. So yan ay tinatawag na movement along the supply curve. Nagbabago ang paggalaw ng kurba batay sa pagtaas o pagbaba ng presyo, no? So ito ang explanation, pero hindi na natin na-explain ko na. So maliban sa supply schedule, then the supply curve, mayroon din tayong tinatawag na supply function. So ito naman ay mathematical equation, no? So isa pa sa paraan para maipakita ang ugnayan ng presyo at saka quantity supply ay ang paggamit ng supply function. So ang supply function, matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supply.
So ito ang kanyang equation. Quantity supply is equal to F times P. So ang quantity supply ay tumatayong dependent variable. Ibig sabihin, ang quantity supply ay nakadepende sa presyo. Ang presyo ay independent variable. Kaya niyang tumayo. Pero siyang pinagbatayan ng quantity supply. So nakabatay ang quantity supply sa pagbabago ng presyo. Ibig sabihin, ang presyo ang siyang dahilan sa pagbabago ng dami or quantity na handa at kayang ipagbili ng mga producer o supplier. No? So ito pa, isa pa sa paraan na ginagamit o isa pa equation na ginagamit sa supply function na ito, quantity supply is equal to C plus B fee. So ang QS ay ibig sabihin dami ng supply, ang P ay presyo, ang C ay intercept, ibig sabihin bilang ng quantity supply kung ang presyo ay 0, din ang D ay slope, then ito ay ang ibig sabihin nito kapag mayroong triangle din QS, ito ay tinatawag na change in quantity supply. So kapag nakita ninyo class ang simbolong ito na triangle, din malapit lang sa o magkatabi lang sa QS, ibig sabihin change in quantity supply. At ito pa, kapag ang triangle ay katabi rin sa P, ibig sabihin change in price, no? So relasyon ng P at quantity supply ay positive o kaya ay maging negative, no? So nagpakita din ng slope ng pagbabago ng dami ng supply sa about pisong pagbabago sa presyo. So every 1 peso na pagbabago or every 10 pesos na pagbabago ay nagbabago din ng quantity supply, no? Then ito pa, isa pa sa supply function. So may halimbawa, so quantity supply is equal to 0 plus 10P. Kapag ang P is equal to 1, quantity supply is equal to question. Kapag ang P is equal to 10, quantity supply is question. So ito, quantity supply is equal to 0 plus 10P, quantity supply is equal to 0 plus 10P, din quantity supply is equal to 0 plus 10 times 1 or 1 peso, or quantity supply is equal to 0 plus 10 times 5, quantity supply is equal to 0 plus 10, din quantity supply plus is equal to 0 plus 50. So paano natin nakuha itong 50? I-times mo lang 10 times 5 yung kanina. So then quantity supply is equal to 0 plus 10, then quantity supply is equal to 0 plus 50, then quantity supply is equal to 10 P piraso, then quantity supply is equal to 50 piraso, no? So ganon. So kapag ang presyo ay peso, ibig sabihin kapag ang presyo ay peso, 10 lamang. Pero so ibig sabihin P is equal 10, quantity supply is equal to, hindi, parang baliktad ito. So baliktad, so P is equal to 1, then quantity supply is 10. Hindi pala, hindi, tama pala. So ito, kapag ang P or presyo is equal to 1, automatic the quantity supply is 10. So ito ay para ito, kasi ito ay nagdikit-dikit, no? Then kapag ang P is equal to 10, magkano ang quantity supply is 50. Ito. So ito lang ang gamiting equation para hindi kayo malilito. Okay? Sunod. So gamit ang supply function, ang makukuha ang dami ng quantity supplied kung may given na presyo, no? I-substitute ang presyo na piso sa variable na P at i-multiply ito sa slope, then plus 10. Ang makukuha ang sagot ay inagdag sa 0 intercept. Mula dito ay makukuha ang sagot na 10 na quantity supplied. Sa ikalawa naman, ganun din ang gagawin, din makukuha ang quantity supply na 50.
Ngayon, maliban sa presyo, mayroon pang ibang salik na nakaepekto sa pagbabago ng supply. So, maliban sa presyo, although ang presyo ang siyang pangunahin talagang nakaapekto sa pagbabago ng supply, pero maliban dyan, mayroon pang iba. So, una, ang pagbabago ng teknolohiya. So, ayun nga dito, karaniwan na ang modernong teknolohiya nakatulong sa mga producer na makabuo ng mas maraming supply ng produkto. Dahil dito, maaaring bumaba ang halaga ng produksyon na lalong hikayat sa mga producer na dagdagan ng kanilang supply. So, kapag gumamit ang mga negosyante o producer ng modernong teknolohiya, ayon nga sa isang pag-aaral, baka sa mga 3 to 5 years or 10 years, liliit na ang tinatawag nating labor force. So yung mga taong gagawa, baka ang papalit ay mga robot. Kapag robot na ang magtatrabaho, majority ay robot na, o yung tinatawag nating artificial intelligence, hindi ka na maggagastos ng malaki kasi ang robot o artificial intelligence ay hindi yan hihingi ng sahod, hindi tulad ng tao. So kapag ganon, pwede makapag-produce ka ng maraming produkto pero mababa ang presyo. So talagang darating tayo dyan. Mayroon ng mga bansa, lalo na yung Japan, mayroon ng mga produkto o sa ngayon yung mga malaking company, yung tinatawag natin mga multinational companies, gumamit na rin ng mga robot. Halimbawa, mag-produce sila o mag-assemble sila ng mga sasakyan, mga auto, mga airplane, mga barko. So majority ang gagawa ay mga robot o mga computer power generated, hindi na masyadong tao. So talagang ang pagbabago ng teknolohiya ay makaapekto din sa dami ng supply. So gaganahan ng mga supplier na mag-produce ng marami kapag malit ang gastos o yung tinatawag nating production cost, kasi gumamit nga ng makabagong teknolohiya. Maging sa iba pang sektor, halimbawa sa sektor ng agrikultura, kapag gumamit ng makabagong teknolohiya, talagang makabawas ka ng malaking gastos at maraming supply ang inyong ma-i-produce, no? Ikalawa, yung pagbabago sa halaga ng mga salik ng produksyon. So minsan ang value o ang halaga ng isang salik ng produksyon, ano ba yung mga salik ng produksyon? So mayroon akong unang video tungkol sa mga salik ng produksyon, pero para sa kalaman, para sa iba, so ang tinatawag nating salik ng produksyon dito ay lupa, lakas magawa, capital, entrepreneurship. Kailangan ang apat na ito ay mayroon. Yung ibang definition mayroon pang inigdag government. Pero ito, kapag may lupa, lakas paggawa, capital, entrepreneurship, magkagawa ka ng produkto. Pero ang bawat isa ay mayroong tinatawag na value o halaga. So pwede rin na kapag tumaas ang presyo ng bawat salik ay talagang tataas ang gastos ng produksyon. Halimbawa, tumaas ang upa ng lupa. Kapag tumaas ang lease o upa ng lupa, halimbawa yung mga company ay nangupahan lang sa isang lupa, kapag tumaas ang presyo nito sa market, of course tataas ang kanilang gastusin, din tataas din ang presyo. Din isa pa, lakas paggawa, kapag yung mga tao o labor force ay hingi ng mataas na sweldo o increase in salary, talagang malaki ang gastusin, so tataas ang presyo. Din kapag nangailangan ng kapital, na malaking kapital, kasi ang kapital hindi lamang tumutukoy sa pera, maging yung mga makinarya o iba pang mga salik ay maaari ding matatawag na kapital. So kapag malaki ang gastos mo sa kapital o kailangan ka ng malaking kapital, din tataas din ng iyong tinatawag na production cost. Of course, automatic tataas din ang presyo nito, maging ito man ay produkto o serbisyo. Then of course, yung kita ng mga entrepreneurship or yung tinatawag nating mga negosyante, siyempre mayroon din silang value. Hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay may-ari ng isang company ay wala kang rate. Mayroon din silang rate sa sarili nila. Mayroon din silang sahod.
So kapag gusto nilang maka-income ng malaki, kasama yan sa kwentahin sa paggawa ng produkto o serbisyo, kaya mataas din ang presyo. So ganun. So pero kapag bumaba ang presyo ng alinman nitong mga salik na ito, of course mababa ang gastos at marami din ang supply. Kasi ang nagpababa sa supply, isa sa dahilan bakit mababa ang supply sa merkado, sa market, ay kapag mataas talaga ang production cost. Kapag ganon, mataas ang production cost, maliit lang ang na-produce na mga produkto, ibig sabihin magkaroon ng shortage sa market, automatic increase the price. Ganon. Kapag maliit ang gastos sa paggawa ng produkto o serbisyo, yung tinatawag na production cost, maraming produkto ang magagawa, din tataas ang dami ng supply sa pamilihan. Kapag marami ang supply sa pamilihan, liliit ang presyo nito kasi hindi ito maubos kapag mahal pa rin. So yan talaga. So ibig sabihin, kapag nagbabago ang value ng mga salik, talagang magbabago din ang quantity supply. Sunod, number 3, pagbabago sa bilang ng mga nagtitinda. So halimbawa, ito direct tayo sa halimbawa, ang produkto na nasa uso ay talagang increase in quantity supply kasi nasa uso Pero kapag wala nasa uso, automatic decrease the quantity supply. Ang tawag noon ay bandwagon effect sa demand. Kasi ang tao mahilig sa uso. Halimbawa, ngayong panahon talagang uso ang Android phone. So talagang ang mga producer ay maggagawa ng maraming Android phone kasi uso. Pero kapag dumating ang panahon na ito ay hindi na masyadong ginagamit ng mga tao, then decrease din ang paggawa ng ganong mga produkto, no? Yung television nga, darating ang panahon na wala nang manonood sa television. Kasi batay sa pag-aral, ang mga tao ay doon na sa social media. Doon na sa YouTube, Facebook. Kasi pwede ka nang manood sa Facebook at sa YouTube ng mga gusto mong makita, no? So kapag dumating ang panahon yon, so ang pag-produce ng television ay talagang mag-decrease. So ibig sabihin talagang kapag ang isang produkto o ang isang serbisyo ay nauso, talaga automatic increase the quantity supply. Pero kapag wala na sa uso, automatic decrease the quantity supply. Okay? Ikaapat, pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto, yung tinatawag na complement, no? Complement product. Ang mga pagbabago sa presyo ng isang produkto ay nag-epekto sa quantity supply ng produktong kaugnay nito. So halimbawa, ang magsasaka ay nagtatanim ng palit mais. Sa panahon ng mataas ang presyo ng mais, mag-next siyang gamitin ang gamang lupa bilang taniman ng mais. Ito ay magdudulot ang pagbaba ng supply ng bigas at pagtaas ng supply ng mais. Kapag nakita ng isang supplier o isang farmer na mataas ang presyo ng mais, talagang magtanim siya ng maraming mais. Then ibaba niya ang supply ng bigas. At sa ganon ay tumaas din ang supply ng mais. Kasi ang mais at saka yung palay ay complement. Kapag walang bigas, pwede kang kumain ng mais. Kapag walang mais, pwede kang kumain ng bigas. Pero hindi lang sila, pwede kang kumain ng kamote, no, iba pang mga root crops. Pero kadalasan itong bigas o palay at saka mais talagang complementary. Sa larawan aking ipinakita, complementary ang DVD player at saka DVD. Kasi ang DVD ay hindi ito magagamit kapag walang DVD player. Din ang DVD player ay hindi magagamit kapag walang DVD. So sila ay complement sa isa't isa. Hindi pwedeng wala ang isa. Pero sa halimbawa na bigas at saka mais, kahit puro sila pagkain, pero depende yan sa supplier kung alin ang pipiliin niya na magkaroon ng mataas na supply. Halimbawa ngayon, talaga ngayon, in reality, mababa ang presyo ng palay na hindi giniling.
o yung inani pa. So yan ay hindi makapag-inganyo ng mga magsasaka. Pero nakita ng mga magsasaka na mas mahal ang presyo ng mais kahit hindi pa ito ay giniling. So may ganyo silang magtanim ng maraming mais kaysa bigas. So ganon ang tinatawag na pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto. Sunod, ekspektasyon ng presyo. So, simple lang ito. Pinaka-simple na explanation, bagyo. In realidad ngayon, talaga ito, may parating na bagyo na tatama sa gitnang Luzon, pinagmulan yung supply bigas, automatic tataas ang presyo. Kasi doon papasok yung tinatawag nating panic buying. Then, yung mga ibang mga supplier mag-hoarding din. No? So, tataas ang supply. So, tataas ang presyo kapag may in-expect tayo na isang pangyayari. Yan man ay natural or hindi. Pero kadalasan, natural na mga pangyayari. Pinakahalimbawa ay bagyo. So, automatic, tataas ang presyo. Kasi maingganyo ang mga supplier na mag-supply ng maraming bigas. Kasi maraming bumibili. Pagdating sa bagyo, i-hoard nila, doon tataas ang presyo. So, muli nila ilabas pamilya ng bigas kapag wala na. Wala nang bagyo pero mataas na ang presyo. Kasi, tanda natin, supply ang ating pinag-usapan, ang pinaka-in product nito ay kita. Kahit anong paligid-ligid ng ating pinag-usapan, ang pinaka-in product nito ay kita. Paano magkaroon ng malaking kita ang isang supplier o negosyante kapag mataas ang presyo? Hindi sila magkaroon ng maraming kita kapag maliit ang presyo. Ganun ang istorya. No? Sunod. So ito, paglipat ng supply curve. So, increase in price, increase in quantity supply. So, lumipat pakaliwa pa kanan. Decrease in price, decrease in quantity supply. So, lipat pakaliwa. Ano na siya? Ganun ang tinatawag nating paglipat, no? So, ang graph sa itaas ay nagpakita ng paglipat ng kurba ng supply. Ang pagtaas ng supply ay nagpagdulot ng paglipat ng kurba ng supply sa kanan. Ito. Maaring ang paglipat ng kurba ng supply sa kanan kung ang mga pagbabago sa salik na hindi presyo ay napagdulot ng pagtaas ng supply. Kahit hindi ang presyo. Ang pagbaba ng supply ay nagpagdulot ng paglipat ng kurba ng supply sa kaliwa. Ito. Mangyayari ang paglipat ng supply sa kaliwa kung ang mga pagbabago ng salik na hindi presyo ay makapagdulot ng pagbaba ng supply. Yung mga sinasabi ko kanina na mga dahilan. Lilipat din ang kurba ng supply pakanan o pakaliwa depende sa pagbabago sa ganong mga salik maliban sa presyo, no? So dito na tayo kasi ang ating paksa ay yung mga nakaepekto sa atin o yung tinatawag ng implikasyon sa atin. So, kailangan magkaroon tayo ng matalinong pagpapasya sa pagbabago o sa mga salik na naka-epekto sa supply. Mga factors affecting supply. Tanda natin, ang pinakauna na nakapagbabago sa supply, the quantity supply ay ang presyo. So, paano tayo magpasya? Ito. Una, ang pagtaas ng gastusin sa produksyon ay nagresulta sa pagtaas ng presyo ng produkto. Hantong naman ito ng pagbaba ng demand at ang pagtaas ng gastos ng produksyon ay matutugunan sa pamagitan ng efficient na pamamaraan. Ibig sabihin, sa kaunting salik na gamitin ay makabuo ng maraming produkto. No? So, kung mataas talaga ang gastusin o yung production cost, mataas talaga ang presyo. Kasi low ang quantity supply kasi mataas nga ang gastusin. Ganon. So, kung ikaw ay supplier, kailangan magkaroon ka ng tinatawag na efficient na mga pamamaraan.
kaunting salik, yung 4 na salik, lupa, kapital, lakas pagawa, entrepreneur. No? So, episyente. So, paano ba maging efficient? So, pag-aaral natin yan. Sunod. Ikalawa, ang pagpasok sa negosyo. Ayun nga dito, ang pagpasok sa negosyo ay malaking pakipagsapalaran. So, ibig sabihin itong matalinong siya para ito sa nais magnegosyo o sa gustong maging supplier o ano. So, ayun nga dito, kapag pumasok ka sa isang negosyo, kailangan makipagsapalaran ka. Ayun nga sa iba, ang pagnegosyo ay isa ding sugal. No? So, para magtagumpay ka sa negosyo, kailangan ang tinatawag na masusing pag-aaral. Then, para magkaroon ka ng masusing pag-aaral, kailangan ka humingi ng mga payo sa mga eksperto. So, ang daming mga eksperto. Halimbawa, dito sa Asia, isa sa pinakamayamang tao, si Jack Ma. Pwede kang magpaturo ni Jack Ma. Mayroon siyang mga trainings siguro, hindi ako nagkamali, o mga guides, no? O dito sa Pilipinas, yung si Chinkitan. Hindi lang pagnegosyo, kundi how to save, no? So, ang daming nagtuturo. Ang daming eksperto, no? Doon ka sa mga eksperto para kapag pumasok ka sa isang negosyo, kasi tandaan mo, ito ay pakipagsapalaran, parang sugal, so kailangan matuto ka, no? Kailangan magkaroon ka ng masusing pag-aaral. Sunod, ang pagkaroon ng sapat na kahandaan. So, ito, preparation is the key. Kasi tandaan mo, ang negosyo ay may mga balakid. Halimbawa, ngayong panahon, kung pumunta ka sa Luzon, ang pinakamalaking balakid ay yung bagyo. Maliban dyan, yung nangunang balakid sa buong mundo, yung coronavirus, yung COVID-19. So talagang malaking balakid yan sa negosyo. Halos lahat ng mga negosyo ay nagsara dahil sa ganun. So, kailangan matuto ka. No? Kailangan paghandaan mo kapag dumating ang ganong mga sitwasyon. Diba? Then, ika-4, iwasan ang pagsasamantala. Mayroon tayong nababalitaan sa television na may nagsamantala sa supply ng face shield o kaya face mask, so talagang kinulong. So, ang isang mabuting negosyante o supplier ay talagang iwasan niya itong pagsasamantala. Halimbawa, nasa panahon ng kagipitan o kakulangan. Sa ating panahon ngayon talagang ang buong mundo ay nasa panahon ng kagipitan o kakulangan. Dito lang sa ating bansa, sa Pilipinas, sunod-sunod mula Enero hanggang ngayon, sunod-sunod ang mga kalamidad at saka pandemyang dumating sa ating bansa. So, ang isang matalinong negosyante, isang mabuting negosyante o supplier, kailangan din magkaroon siya ng tinatawag na pag-iwas sa pagsamantala. No? Kasi kapag hindi mo iniwasan ang pagsamantala, talagang greedy ka na sa pera. Mukha ka ng pera. Ganun lang. No? Kasi kapag ang isang negosyante ay talagang mapagsamantala, ito ay talagang magpalala sa sitwasyon at magkaroon pa ng tinatawag na chaos o kaguluhan sa isang komunidad kapag ganun ang utak ng isang negosyante. No? Lalo na kapag mataas talagang ang presyo. So, yan po ang tungkol sa konsepto ng supply, ang mga salik na nag-epekto ng supply, at paano ito naka-epekto sa ating buhay o sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, lalong-lalo na sa mga gustong pumasok sa negosyo, no? Pero maging tayong mga consumer man ay talagang maepektuhan din sa pagbabago ng presyo at saka yung iba pang mga salik, lalong-lalo na ngayon sa ating panahon, no? So sana ay may natutunan kayo. So next topic natin, ating pag-aralan ang price elasticity of supply. Tandaan natin ang pinakaunang nakaepekto sa pagbabago ng supply, itong presyo. So ano ba itong tinatawag na price elasticity?
paano ba nagbabago ang presyo at paano ito nakaepekto sa supply. So yan ang ating tatalakayin sa sunod. So uli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga video sa aking YouTube channel, ang Sir Joel AP Teacher. Sana ay may natutunan kayo sa ating paksa ngayon at laging i-subscribe, i-share sa iba, then i-like. Then kung may mga comment kayo, i-comment lang sa comment section. Then huwag kalimutang i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos sa Araling Panlipunan mula grade 7 hanggang grade 10 sa aking YouTube channel na Sir Joel AP Teacher. Magandang gabi po sa ating lahat.